In fairness, na-excite akong suotin ang mga naukay kong damit na kung kaya pagkarating ko sa bahay ay nilabhan ko kaagad. Pero nang hinayang ako sa Huawei cellphone na inalok sa akin sa halagang 40,000 won or wala pang 2,000 piso dahil di ko to binili kahit 10/10 pa ang kondisyon nito. Huawei user ako kaya alam kong matibay at garantisado ang brand na to. Tara dito sa vlog ko. Papsi nga pala ang patrol ng mga gwapo. Meron akong bad and good experience na isi-share sa inyo. Nangyari to habang nag-uukay ako dito sa Dongmyo. Uunahin ko yung bad, ako yung masusunod dahil vlog ko to. Una, sinita ako ng may-ari ng pinag-ukayan ko dahil sa gabal daw yung pagbivideo ko sa ibang mga customer. Pangalawa, nagalit yung vendor ng mga used phones dahil hinawakan ko yung paninda niya where I considered as a racism in general. Kasi hindi lang naman ako yung humahawak ng mga paninda niya. Ako nga lang yung nag-iisang foreigner sa mga mata niya nung time na yon. Actually, hindi lang naman isang beses nangyari ang ganito. Iwan ko nga lang ba talaga sa mga Koreans, bakit ayaw nila sa mga gwapo? Bunga ng pagkabagot kaya lumabas ako para mamundok sana. Kaya lang nagbago ang isip ko dahil inatake na naman ako ng GERD at nag-heartburn ako. Ang hirap kaya huminga kapag ganun ang nararamdaman ko. At imbis na mamundok, aba dumiretso na lang ako sa Dongmyo para mag-ukay-ukay. At dito na nga ako nasita, Dito nagustuhan ko yung tag 5,000 won lang na presyo at may mga natitipuhan din akong kulay. Siyempre, pink na polo shirt. Teka, pink ba to? Buhaya lang naman with etiketa, sana urig. At nang ipinwesto ko na sa mga pantalon ang monopod ko para sana makuha yung pamimili ko dito. 유튜브에다 이거 사람들이 안 되니까 못해 안 돼. 이거 두 분만. 이거 사람이 돌아다니면서 고르게 해야지. 이거 안 돼. 네, 지금 이따가 사람 와요. 이거. 지금 금방 치워요. 네. 이거 금방 치워. 네. Sinita ako ng may-ari dahil paano daw kapag may mga taong pipili rin. Mali ko rin naman dahil di ako nagpaalam. Pero siniguro ko naman na walang ibang tao. Uso pa naman dito yung hiyaan ng mga Koreans. Ayaw na ayaw nilang nakakaistorbo sila sa iba. Kaya alam kong kapag may tao nang parating, tatanggalin ko na kaagad at iyon din ang paliwanag ko sa may-ari. At naintindihan naman niya nang sinabi kong 1 million ang subscribers ko sa YouTube. Buti din niya tiningnan. Ako naman na isang item lang sana ang bibilhin ko. Dinagdagan ko na lang ng pantalon at short pant. Syempre, may 1 million subscribers tayo eh. Alam nyo ba nung nagbayad na ako, may mga inoffer pa siya sa akin na iba pa niyang mga display. At may pinasukat pa siyang short pant na uso daw ngayon. At babagay daw sa akin pero tinanggihan ko na. Di ko man na i-video pero natatawa ako sa short pant. Maong siya nababalang ng konti sa bayag ko. Naaamoy niya siguro ang kabaklaan ni Ariel sa pagmumukha ko. Sa mga sumunod na shop, may mga nabili rin akong iba pero bago ako pumunta doon, bumili muna ako ng kape at alam nyo na, ito lang ang kaligayahan ko kahit number 1 sa listahan na mga bawal sa acidity ko. Pero nako, ang sarap ng nabili kong kape. Mahal nga lang. Mas mahal pa kaysa sa Starbucks na ganito. Kung mahilig ka sa brewed coffee at marami ka ng natikman, maa-appreciate mo yung lasa. Pero kung 3-in-1 nga lang ang nakahiligan mo, hindi para sa'yo ang kape na to. Nakabili rin ako dito ng buy one take one na t-shirt sa halagang 3,000 won. Pantrabaho ko lang, para naman may brand new din akong maisuot minsan sa workplace ko. Si Sadyang ni muntik pang makalimutan ang sukli ko dito. Kahit saan ka tumingin dito ay ukay-ukay ang iyong makikita. Nakakalula nga sa sobrang dami. May nakita na naman akong kulay pink at maganda pero di ko kinaya ang presyo. 25,000 won pala o mahigit 1,000 sa piso. Matik pas. Sa unahan lang ng konti habang ako'y naglibot-libot, nakahanap ulit ng mura. Mga t-shirt at polo shirt na tig 5,000 won lang. Nakita ko tong pink na to at binusisi ko kaagad dahil nagustuhan ko, kinuha ko na. Nung nagbayad na ako, 10,000 won ang siningil sa akin. Nagkamali kaya siya ng pinaglagyan o nagkamali ako ng pinagkuhan? Bakit eh? Ano? 5,000 won lang yan, kaya ko nga kinuha dahil mura, sabi ko. Di siya sumagot dahil sa isip ko lang naman. Binayaran ko 5,000. Narating ko rin ang mga bintahan ng mga alahas dito. Piki nga lang sila. Di na rin ako lumapit dahil naiwas yung bantay sa camera. Dito sa kabilang kanto, makikita ang bintahan ng mga used na electronics tulad ng rice cooker, vacuum cleaners, heaters, power tools, maging laptop, tablet. At dito ko rin nakita ang Huawei phone na tinutukoy ko. Natingin-tingin lang talaga ako nito ng kung ano-ano kahit walang balak bumili. Pero nang nakita ko ang cellphone na to ay na-excite ako. First time kong makakita ng binebentang Huawei dito sa Korea. Sa ukay-ukay nga lang. Sinasabi ko sa inyo, Huawei user nga ako
ako at naging hiyang naman ako. So far 8 years na akong Huawei user. Di lang ako sure ngayon dahil wala na nga silang Google products. Syempre, isang malaking kawalan yon sa mga users. Pero yun nga, pinagtinginan na ako ng mga tao dahil sinisigawan ako ng tindero. Akala niya siguro masisindak niya ako sa pasigaw-sigaw niya. Pero sa totoo lang, hiyang-hiya na talaga ako dito at naiinis doon sa tao. Tinigil ko lang din talaga dahil nasa sitwasyon tayo na kailangan mong maging mabait kahit hindi na tama. Kaya tinanong ko pa rin siya kung magkano kahit di siya sumasagot. 3 beses ko siyang tinanong sakalang niya ako kinibo. At tinanong kung anong lahi bago niya sinabi ang price nito. 50,000 won yung una niyang price pero binabaan niya kaagad at ginawang 40,000 won dahil di naman talaga nila kilala ang brand na to. Pina-charge ko sa kanya dahil lubat at pinabuksan para matesting yung ending. May password kaya di magawang testingin. Pinakita ko sa kanya ang luma kong Huawei na gusto kong palitan at dito nakikipag-usap na siya ng maayos at nangiti na rin. Pinatabi pa niya ako sa inuupuan niya kahit wala namang upuan. Bago ako umalis, inalok niya sa akin yung iba pa niyang mga panindang cellphone. Sa puntong ito, siya naman ang gusto kong sigawan.